Maayong buntag kanatong tanan. Labi na kaninyo nga nagsulob og pink. Kibaw gyud mo nga karon Dominguha mao ang Gaudete Sunday. Mga kaigsunan, kining maong Domingo sa pagmaya, di Gaudete Sunday or the Sunday of Rejoicing, ato kining dadon dinha sa tuang pamalandong ang duha ka yugto sa rason ngano nga kita magmaya. The reasons of our rejoicing, the Gaudete spirit. Una, atong lantawon ang kasing-kasing nga nagmaya, ang mga kasing-kasing sa mga Hudiyo, ang pinili nga katawhan sa Dios sa diha nga sila gisaaran sa Ginoo og kaluwasan. Sila usab ang maong katawhan nga gikan niining ilang banay magagikan ang Mesiyas, the Messiah, the Savior, the Word incarnate. Nindot kaayo ang mga pagbasa karon, kundiin ang unang pagbasa nga atong gikutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías nga miingon siya sa katawhan nga nagpaabot ug sa katawhan nga nalipay sa ilang pagpaabot aron ang makita nila ang katumanan sa saad sa Ginoo ug iyang giingnan kini, pag maisog ug ayaw kamo kahadlok kay ang pag-abot sa Mesiyas magdala og daghan nga mga maayong butang. Gani si propeta Isaías yasad nga gihatagan kitag hulagway kung unsa ang estado kung ana-ana ang Mesiyas. And he gives and offers to us a wonderful sight full of hope and joyfulness. Laliman ka, mingon si propeta Isaías, ang mga buta makakita na. No? Or ang mga buta makakita nagbisag layo pa kaayo mo. No? Ang mga bungol makadungog na. Ang mga bungol makadungog na sa inyong libak, sa inyong mga silingan. No? Ang mga bakol makalakaw na. Mas grabe ko na mga bakol nahimo ng mga gymnasts, no? Nagtuwad-tuwad o nagtumbling-tumbling na. Then therefore, this is but an image of hope, an image that the Messiah offers no less than reasons of joyfulness and rejoicing. Ug mao kini ang katawhan nga nagpaabot, ang pinili nga katawhan sa Ginoo nga sila malipayon nga nagpaabot. Bisan pa man nga daghan kaayo nga atong nasayran diha sa ilang kaagi nga nasakop sila og daghan nga mga kaaway, napildi sila dili lang sa tanang panahon nga nakadaog sila sa ilahang sa mga kontra, kundi aduna sa mga panahon nga sila nasakop, nga sila nabalhog sa kabangis sa ilahang mga kaaway apan nagpadayon ang ilang kasing-kasing sa pagmaya, nagpadayon ang ilahang kasing-kasing sa paglaom nga muabot ra gayud ang takna, ang husto nga takna sa pag-abot sa Mesiyas. Then therefore, this is a kind of spirit, a kind of a disposition of the heart that is always rejoicing, no matter what are the externalities, no matter what are the circumstances, but the heart remains steadfast in rejoicing, for that is the state of being of a heart that loves God, the state of being of a heart that believes on God. Ang ikaduha nga level nga bahin sa ato ang pagpamalandong nining rason nga kita magmaya, no longer from the heart of the Israelites waiting for the coming of the Messiah, but for our hearts that rejoice. And what are the reasons of our rejoicing? Sa itong Ebanghelyo, nadungog nato nga ang pagsangyaw ni Kristo, labi na sa iyang pagsangyaw bahin ni Juan nga magbubunyag, nga siya mao ang propeta nga mag-andam sa agianan sa Mesiyas. Ug ang iyasad nga gipasabot nga kini si Juan mao ang pinakabantugan nga propeta. Kay wa siya mitudlo siyang kaugalingon
apan mitudlo siya ngadto gayud sa Mesiyas. Kung atong balikon pag hinumdum, mingon si Juan nga di siya angayan nga mubadbad sa sandalyas sa Mesiyas. And even by stating, I must decrease, so you must increase. Then therefore, it is a heart that is not only rejoicing for the coming of the Lord, but a heart that practices humility. Ug mao kini ang timailhan sa usa ka kasing-kasing nga kanunay nga magmaya bisan paman taliwala sa daghan mga problema. Pila ka kalamidad ang atong nagian, pila ka mga dramatic situations nga ato karon nga gisagubang sa ato ang nasud o pagkaha sa atong mga personal nga mga problema, and yet we have to remain steadfast in our rejoicing because that is already the state of our hearts. And in order to bring joyfulness and rejoicing to our hearts is to remain humble always. Just like John the Baptist, just like Jesus, who stripped off of his glory in order to assume our nature. Just like the Blessed Virgin Mary, by proclaiming that she is only the handmaid of the Lord, ipatuman ang sugo, ang katumanan sa plano sa Ginoo diha kanako. Then therefore, our Advent season would always teach us that as followers of the Lord, kinahanglan nga itong kasing-kasing magpabilin nga magmaya. Magpabilin diha sa estado sa pagmaya. Bisan paman kung unsa ang mga matang sa kalamidad, matang sa kalisdanan nga mukuso-kuso sa ato ang kinabuhi karon, but a heart that believes on Jesus is a heart that is always rejoicing. A heart that knows our God is a heart that is humble and will always remain rejoicing. Ug kini mao ang atong katumanan, mao kini ang atong pangandoy niining panahon sa Adbyento. Bahala o tag-as tagbipi basta ang atong kasing-kasing kanunay nga magmaya. Bahala nga ang atong mga kasing-kasing daghanag mga uwat tungod sa daghana nga mga samad, apan kini kinahanglan nga magpabilin nga makanunayon diha sa pagmaya. Kay ang Ginoo dili lamang Ginoo nga tuas sa langit, nga naglantaw kanus ata makasa aron kita pahamtangan og silot, apan niining panahon sa Adbyento nagpahinumdum kanato nga ang Ginoo nga misaad mausad ang Ginoo nga magpatuman sa iyang saad. Kay ang Ginoo uban kanato, kay ang Ginoo anaa taliwala kanato, kay ang Ginoo dili halayo kanato, that our God is never an indifferent God but a God who is with us. And therefore, these are the reasons why we have to remain rejoicing. Amen. Nindog ang tanan, ug ato karon ipadayag ang atong pagtuo.